Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon, naninirahan si Ambo, isang magsasakang dukha at salat sa lahat ng bagay. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa gilid ng palayan na halos hindi rin nagbibigay ng sapat na ani para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang matiyaga at mabuting tao si Ambo. Kahit mahirap, hindi siya nagrereklamo at palaging nagtitiwala sa Panginoon na balang araw ay may biyayang darating. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagbubungkal ng lupa, dumaan si Ambo sa sapa na dumadaloy sa ilalim ng gubat. Karaniwan niyang dinadaanan ito upang uminom ng malamig na tubig o maghugas ng pawis at alikabok. Ngunit sa gabing iyon, kakaiba ang kanyang narinig. Isang mahina at daing na tinig na tila galing sa gilid ng mga bato. Lumapit siya at nakita ang isang babae. Napakaganda. May kutis na parang porselana. Mahahabang buhok na kumikislap kahit sa dapit hapon. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang kakaibang bagay. May pakpak ito sa likuran, tila pakpak ng malaking ibon o diwata. Sugatan ito. May dugo sa balikat at gasgas sa katawan. Halos mawalan ng malay, nakahandusay sa tabi ng sapa. Napatigil si Ambo. Natakot siya noong una dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang nakita. Ngunit nanaig sa kanya ang habag at awa. Dahan-dahan niyang nilapitan ang babae. "Miss, ayos ka lang ba?" Nanginginig na tanong ni Ambo. Dumilat ng bahagya ang babae. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila bituin, ngunit may bakas ng hirap. "Tulungan mo! Ako!" Bulong nito bago muling pumikit. Hindi na nagdalawang isip si Ambo. Kinuha niya ang kanyang banig at inilatag, saka maingat na inilipat doon ang babae. Napansin niyang mabigat ito, marahil dahil sa pakpak na nakalugay at sugatan din. Walang ibang maisip si Ambo, kundi dalhin ito sa kanilang maliit na kubo upang gamutin. Kahit siya mismo ay halos walang panggastos para sa sarili, ginawa niya ang lahat para tulungan ang estrangherang ito. Gumamit siya ng mga halamang gamot mula sa paligid, dahon ng bayabas para sa sugat, at nilagang luya para sa sakit ng katawan. Habang ginagamot niya ang babae, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang ganda nito. Ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Sa halip, nagdasal siya. "Diyos ko, kung ano man ang nilalang na ito, sana'y gumaling siya at bumalik sa kanyang pamilya." Lumipas ang magdamag at sa unang liwanag ng umaga, nagising si Ambo dahil sa marahang paggalaw. Nakatayo na ang babae sa gilid ng kanyang banig, nakatingin sa kanya. Ang sugat ay bahagyang naghilom, tila mas mabilis kaysa normal. "Salamat sa iyo, magsasaka." Mahinahon ngunit mahiwagang tinig ng babae. "Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon." Namilog ang mata ni Ambo. Ano ka ba talaga? Diwata, engkanto, o isang nilalang na hindi dapat nakikita ng tulad ko? Ngumiti ang babae, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Ako si Lira, tagapagbantay ng kagubatang ito. Isa akong nilalang na hindi basta lumilitaw sa mga tao. Ngunit kagabi, inatake ako ng isang mambabarang na nais agawin ang aking lakas." Naguluhan si Ambo, ngunit hindi siya umurong. Sa halip ay muling nagdasal sa kanyang puso. Si Lira ay humakbang palapit sa kanya, marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Mula ngayon, ikaw ang aking tagapagtanggol, Ambo. Sa kabila ng iyong kahirapan, nakita ko ang kabutihan ng iyong puso. Ang kabutihang ito ay hindi ko kalilimutan." At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ambo na ang kanyang simpleng buhay ay magbabago, na ang kanyang pagkatao ay malulubog sa isang mundo ng hiwaga, panganib at mahika. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa kabundukan, abala si Ambo sa pagbubungkal ng kanyang maliit na palayan. Subalit hindi siya mapalagay. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit bumabalik ang alaala ng kagabi,
Ang ganda ng babae, ang kanyang sugat, at ang mga pakpak na wari galing sa isang panaginip. Nang pauwi na siya upang magpahinga, nadaanan niya ang kubo. Doon niya nasilayan si Lyra na nakaupo sa bangkito sa harap ng kanilang tahanan, tila malusog na ulit. Ang sugat sa kanyang balikat ay halos nagsara na, at ang mga pakpak na kahapon ay duguan at nakalugay, ngayoy bahagyang kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. "Magandang umaga, Ambo," bati ni Lyra, malumanay ang tinig. "Magandang umaga rin, Lyra," sagot ng magsasaka sabay yuko. Hindi niya alam kung paano uumpisahan ang pag-uusap. Tahimik nang ngumiti si Lyra. "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang isang tulad mo'y bihira sa mundong ito. Isang pusong handang tumulong kahit wala namang kapalit." Nagkibit balikat si Ambo. "Wala yon. Kahit sino siguro ay gagawin din yon." Umiling si Lyra. "Hindi, Ambo. Maraming tao ang mas pipiliing talikuran ako dahil ako'y kakaiba. Marami ang natatakot sa mga nilalang na hindi nila maunawaan. Saglit silang natahimik. Ang simoy ng hangin mula sa bundok ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at lupa. Maya-maya, nagsalita si Ambo. "Kung totoo ang sinabi mo kagabi na may mambabarang na umatake sa iyo, bakit kanya pinagbantaan? Ano ang kailangan niya sa isang tulad mo?" Huminga ng malalim si Lyra, saka tumingin sa malayo na tila pinagmamasdan ang mga punong kahoy. "Ambo, ako ang tagapagbantay ng kagubatan. Ang aking tungkulin ay panatilihin ang balanse ng kalikasan, ang tubig, ang puno, ang hayop. Ngunit may mga nilalang na naiinggit sa kapangyarihan ko. Isa na roon ang mambabarang na nagngangalang Sabal, isang makapangyarihang manggagaway. Nais niyang agawin ang aking lakas upang siya ang maghari sa kagubatan." Napalunok si Ambo. "Kung ganon, ibig sabihin, babalik siya para saktan ka ulit?" Tumango si Lyra. "At hindi lang ako ang masasaktan. Pati mga tao rito, pati mga bukirin, at pati ang mga hayop. Kapag nagtagumpay si Sabal, madidilim ang buong kabundukan, wala ng ani, wala ng ulan, at maghahari ang sakit at gutom." Napasandal si Ambo sa dingding ng kanyang kubo, hawak ang kanyang tuhod, tila nag-iisip. "Pero ako'y isang simpleng magsasaka lamang. Ano naman ang maitutulong ko laban sa isang makapangyarihang mambabarang?" Lumapit si Lyra, marahang hinawakan ang balikat ni Ambo. Sa haplos nito'y tila dumaloy ang kakaibang init at liwanag sa kanyang katawan. "Hindi ko kailangan ng mandirigmang malakas. Ang kailangan ko ay pusong malinis at handang lumaban para sa kabutihan. At nakita ko iyon sa iyo, Ambo." Natigilan ang magsasaka. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, takot, tuwa, o kaba. Ngunit may isang bagay siyang tiyak, hindi niya kayang pabayaan si Lyra. "Kung ganon, anya, kahit anong hirap, tutulungan kita." Ngumiti si Lyra, at kanyang ngiti ay tila liwanag na nagdulot ng pag-asa sa paligid. "Salamat, Ambo. Simula ngayon, hindi ka na isang karaniwang magsasaka. Isa ka ng kakampi ng mga nilalang na nagtatanggol sa kagubatan." Ngunit bago pa sila makapagpatuloy ng pag-uusap, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan. Sa di kalayuan, may narinig silang alulong ng aso. Kasunod ang tunog ng mga uwak na sabay-sabay na nagliparan. Napatayo si Lyra, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Si Sabal, alam na niya kung saan ako nagtatago. Kinabahan si Ambo, ngunit sa kanyang puso'y may nag-uumpisang apoy. Isang tapang na hindi pa niya naramdaman kailanman. Gabi na nang dumating ang kasunod na pangyayari. Ang buong baryo ay tahimik. Ang mga ilawan sa mga kubo'y isa-isang pinapatay ng mga tao upang makapagpahinga mula sa mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa pusod ng gubat, nagbabadya ang isang panganib na hindi alam ng mga taga-baryo.
Si Ambo ay hindi mapalagay. Habang nakahiga sa banig, nakatingin siya sa pawid na bubong ng kanilang kubo, paulit-ulit na iniisip ang mga sinabi ni Lyra. Hindi ka na isang karaniwang magsasaka. Isa ka ng kakampi ng mga nilalang na nagtatanggol sa kagubatan. Napabuntong hininga siya. Paano ako lalaban? Gayong itak at araro lang ang aking alam gamitin. Samantala si Lyra ay nakaupo sa isang sulok ng kubo, nakapikit at tila nagdadasal. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang kumikislap, nagbibigay ng banayad na liwanag sa loob ng silid. Bigla siyang nagmulat ng mata saka tumingin kay Ambo. Ambo, mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Narito na siya. Ha? Sino? Si Sabal. At bago pa makasagot si Ambo, isang malakas na hampas ng hangin ang yumanig sa buong paligid. Ang mga aso sa baryo ay nagsimulang mag-alulong ng sabay-sabay at mula sa kakahuyan ay narinig nila ang mga tinig ng mga uwak na tila umiiyak. Pumukas ang pintuan ng kubo at isang malamig na simoy ang pumasok. Kasunod noon, isang aninong malaki at nakakatindig balahibo ang lumitaw sa may bakuran. Isang lalaking payat ngunit mahaba ang buhok, mapupulang mata at sa kanyang mga kamay ay may hawak na garapon na puno ng mga kulisap at uod na gumagalaw. Lyra, malagim na tinig ng nilalang. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang lakas mo ay akin. Tumindig si Lyra, ibinuka ang kanyang pakpak na tila handang lumaban. Ngunit halata kay Ambo na mahina pa rin siya, hindi pa lubos na gumagaling ang mga sugat nito. Huwag mong lapitan si Lyra, sigaw ni Ambo. Kahit nanginginig ang kanyang tinig, kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding. Napangisi si Sabal. At sino ka naman, hampas lupang magsasaka? Wala kang laban sa akin. Ngunit imbes na umatras, humakbang si Ambo pasulong, itak sa kamay, pusong kumakabog ngunit matatag. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Sa isang iglap, ibinato ni Sabal ang garapon sa lupa. Pumutok ito at lumabas ang daan-daang kulisap. Mga alitap-tap na nangingitim, mga uod na lumalaki, at mga insekto na tila sinumpa. Naglaho ang liwanag ng buwan sa kapal ng mga ito, at ang buong paligid ay nabalot ng kadiliman at ingay. Ambo! Sigaw ni Lyra. Huwag mong hayaang madikit sa balat mo ang mga insekto. Nakalalaso ng kanilang kagat. Agad na hinampas ni Ambo ng itak ang mga sumasalakay na kulisap. Isa-isa niyang pinapalo at hinihiwa, ngunit napakarami nila. Samantalang si Lyra, sa kabila ng kahinaan, at tinaas ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang liwanag na kulay pilak, sumusunog sa mga insektong lumalapit. Ngunit hindi pa tapos si Sabal. Mula sa kanyang mga labi bumigkas siya ng mga mahahabang orasyon. Biglang nagsimulang gumapang ang mga damo at ugat sa lupa, binalot ang paa ni Ambo at pinilit siyang pabagsakin. Ambo! Sigaw ni Lyra, habang sinusubukang labanan ang mga kulisap. Pinilit ni Ambo na makawala, ngunit lalong humihigpit ang mga ugat. Nasa bingit na siya ng pagkatalo nang maalala niya ang sinabi ni Lyra. Hindi ko kailangan ng mandirigmang malakas. Ang kailangan ko ay pusong malinis at handang lumaban para sa kabutihan. Napapikit siya at buong lakas na sumigaw, hindi ako susuko. Sabay bugso ng kakaibang init mula sa kanyang dibdib. Laking gulat ni Ambo nang biglang magliwanag ang itak na kanyang hawak, tila nagliliyab sa liwanag ng buwan. Sa isang iglap, naputol ang mga ugat na bumabalot sa kanyang paa. Napaatras si Sabal, hindi makapaniwala. Ano ito? Ngumiti si Lyra, bagaman nanghihina pa. Ambo, ang puso mo ang siyang susi. Ang kabutihan mo ang nagbigay buhay sa itak. Yan ang lakas na hindi kayang tapatan ng dilim. Nang makita ni Sabal ang nangyari, nagngit-ngit siya. Hindi pa ito ang katapusan. Babalik ako
at kapag nagbalik ako, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. At sa isang makapal na ulap ng usok, naglaho si Sabal kasabay ng kanyang mga kulisap. Naiwan si Ambo, habol hininga, at si Lira na halos matumba sa pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang nanalo sila sa unang laban. Ambo, mahinang wika ni Lira. Hindi na ako nagkamali sa pagpili sa iyo, ngunit simula ngayon, lalo ka nang mapapahamak dahil sa akin. Tinitigan siya ni Ambo, ramdam ang bigat ng banta at responsibilidad. Kung iyon ang kapalaran ko, haharapin ko, Lira. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, matapos ang nakakapagod na laban, nagising si Ambo sa mga huni ng ibon at sa malamig na simoy ng hangin mula sa kagubatan. Mabigat pa rin ang kanyang katawan. Tila may mga pasa at kirot mula sa mga ugat na bumalot sa kanya kagabi. Ngunit higit sa lahat, malinaw sa kanyang alaala ang kakaibang nangyari. Ang kanyang itak na biglang nagliwanag at ang pagtakas ni Sabal matapos ang labanan. Sa tabi niya ay nakaupo si Lira, nakatingin sa kanya na may bahid ng pag-aalala. Ang mga pakpak nito ay muling nagliliwanag, tanda na unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Ambo, mahinahon niyang wika, kung hindi dahil sa iyo, marahil ay wala na ako ngayon. Napailing si Ambo. Kung tutuusin, halos wala akong nagawa. Kung hindi lang nagliwanag ang itak ko, baka matagal na akong nilamon ng mga ugat ni Sabal. Ngumiti si Lira. Hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi iyon basta milagro. Ang itak na iyon ay naging sisidlan ng lakas ng iyong puso. Ang kabutihang loob mo ang siyang nagbigay sa iyo ng sandata laban sa dilim. Saglit na natahimik si Ambo, saka nagtanong. Kung ganoon, may dahilan pala kung bakit ako ang nakatagpo sa iyo. Hindi ba't dapat ay ikaw lang ang kayang lumaban sa kanya? Umiling si Lira. Hindi lahat ng laban ay akin lamang. Ang kagubatan ay hindi nabubuhay dahil sa mga nilalang na tulad ko lamang. Kailangan din ng mga taong tulad mo, mga pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Kaya nais kong ipakita sa iyo ang mga hiwaga ng kagubatan upang mas maunawaan mo ang mundong aking pinoprotektahan. Pagkaraan ng ilang oras, naglakad si Lira at Ambo patungo sa pinakaloob ng kagubatan. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Ambo ang kakaibang ganda ng paligid. Ang mga puno'y mas matatayog at tila kumikislap ang mga dahon. Ang mga bulaklak ay may mga kulay na hindi niya pa nasilayan sa buong buhay niya. Bughaw na kasing ningning ng langit, lunti ang kumikislap na tila esmeralda, at mga pulang tila apoy na gumagalaw. Dito nagsisimula ang hangganan ng mundong hindi nakikita ng ordinaryong tao, paliwanag ni Lira. Kung wala kang malinis na hangarin, hindi ka makakapasok dito. Ngunit dahil pinili kang maging kakampi, binuksan ng kagubatan ang daan para sa iyo. Habang lumalakad, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa isang punong balete, isang maliit na duwende na may hawak na baston. Yumuko ito kay Lira. Prinsesa ng mga pakpak, ikaw ay ligtas na. Salamat at ikaw ay nakabalik. Nagulat si Ambo. Duwende? Ngumiti si Lira. Oo, Ambo. Ang mga duwende ay tagapangalaga rin ng kalikasan. Kaibigan ko sila. Tumingin ang duwende kay Ambo. Ikaw ba ang mortal na tumulong sa ating prinsesa? Malakas ang tibok ng iyong puso. Hindi katulad ng mga pusong nababalutan ng kasakiman. Namula si Ambo at nagkamot ng batok. Ako po'y isang simpleng magsasaka lamang. Ginawa ko lang ang tama. Ngumiti ang duwende at nagabot ng maliit na sisidlan ng pulbos. Ito'y alay ko sa iyo. Kapag ang mga nilalang ng dilim ay sumalakay, iwisik mo ito at ikaw ay poprotektahan ng liwanag. Sa kanilang paglalakbay, narating nila isang bukal na tila kumikislap sa gitna ng kagubatan. Ang tubig nito'y malinaw, ngunit sa ilalim ay tila may mga bituin na kumikislap. Ambo,
Wika ni Lira. Ito ang bukal ng lunas. Ang tubig na ito ay nagbibigay lakas at nagtatanggal ng lason. Ngunit hindi ito maaaring gamitin ng mga pusong marumi sapagkat matutuyo ito. Lumuhod si Ambo at dumampot ng kaunting tubig. Pag-inom niya, biglang nawala ang lahat ng sakit at pagod sa kanyang katawan. Naramdaman niyang naging magaan ang kanyang dibdib at tila naging mas malinaw ang kanyang isipan. Ngayon, dagdag ni Lira, handa ka nang matuto. Hindi ko maipapangako na magiging madali. Ngunit kailangan mong sanayin ang iyong katawan at isipan sapagkat hindi pa tapos si Sabal. Babalik siya. At sa susunod, hindi lang tayo ang kanyang babagsakan, kundi pati ang buong baryo mo. Tumango si Ambo, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Kung ganoon, turuan mo ako. Handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ka at ang ating kagubatan. Ngumiti si Lira, ang kanyang mga matay nagningning. Simula ngayon, Ambo, hindi ka na lamang magsasaka. Isa ka ng bantay ng kagubatan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ambo na hindi na siya isang karaniwang magsasaka. Habang nakatayo siya sa harap ng bukal na kumikislap, ramdam niya ang init ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit alam niyang hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang maging handa. Ambo, wika ni Lira. Ang laban-laban kay Sabal ay hindi matatapos sa isang gabi. Kailangang tumatag ang iyong katawan, isip at puso. At dito sa kagubatan, may mga kaibigan akong tutulong sa iyo. Unang lumapit ang duwende na kanilang nakasalubong, hawak pa rin ang kanyang baston na yari sa matandang kahoy ng balete. Ako si Lakim, pagpapakilala nito. Ako ang magtuturo sa iyo ng mga sinaunang dasal na ginagamit ng mga bantay ng kalikasan. Sa bawat dasal, lumalakas ang iyong loob at natataboy ang mga aninong sumusubok pumasok sa iyong isipan. Naglatag si Lakim ng maliliit na bato sa lupa. Umupo si Ambo at sinimulan ang unang aralin. Pumikit ka, magsasaka, sabi ng duwende. Makinig sa tibok ng iyong puso. Iugnay mo ito sa tibok ng kagubatan, ang hangin, ang tubig, ang dahon. Sinubukan ni Ambo, ngunit nahirapan siya noong una. Lagi siyang nadidistract ng ingay ng kuliglig at huni ng ibon. Ngunit paulit-ulit siyang pinapakalma ni Lakim hanggang sa maramdaman niyang ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naging iisang himig. Magaling, ani Lakim. Yan ang unang hakbang. Kung matututunan mong makinig, hindi ka malilinlang ng mga bulong ng dilim. Pagkatapos ng dasal, dinala naman siya ni Lira sa isang matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito'y nakabaluktot at tila umaakap sa buong lupa. Mula sa loob, lumabas ang isang tinig na malalim. Ako si Dumala, ang espiritu ng punong ito. Wika ng tinig. Ako ang magtuturo sa iyo ng tatag ng katawan, sapagkat walang silbi ang dasal kung ang katawan mo'y marupok. Biglang gumalaw ang mga ugat at bumalot kay Ambo. Hindi para saktan kundi para subukin ang kanyang lakas. Kailangan niyang makawala gamit lamang ang kanyang lakas at diskarte. Pinilit niya, hinampas ng kanyang itak ang ilang ugat at sinubukang makipagbuno. Pawis at hingal ang kanyang naging kapalit, ngunit nakawala siya sa huli. Magaling, mortal, sabi ni Dumala. Ngunit tandaan mo, hindi lakas lamang ang kailangan. Dapat ay alam mo kung kailan gagamitin at kung kailan iiwasan. Ang matalinong katawan ay siyang nagwawagi. Nang matapos ang mga pagsasanay, si Lira naman ang tumayo sa harap ni Ambo. Ngayon, ako naman, aniya. Ako ang magtuturo sa iyo ng paggamit ng liwanag. Ang liwanag ay hindi sandatang basta sumusunog. Ito'y gabay, ito'y proteksyon, at ito'y pag-asa. Itinaas ni Lira ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng sinag na pilak. Tila naglaho ang lahat ng anino sa paligid. Subukan mong ituon ang lahat ng kabutihan sa iyong puso
at hayaang dumaloy ito sa iyong itak. Sumunod si Ambo. Pinikit niya ang kanyang mata at inalala ang lahat ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. Ang alaala ng kanyang yumaong ina na nagturo sa kanya ng dasal, ang kanyang ama na nagsakripisyo sa bukid, at ang kanyang hangaring hindi magutom ang mga tao sa baryo. Unti-unting uminit ang hawak niyang itak. Nang iminulat niya ang kanyang mata, nakita niyang muling nagliwanag ito, mas maliwanag pa kaysa noong una. Ngumiti si Lyra. Ngayon, isa ka ng ganap na bantay ng kagubatan. Ngunit huwag mong kalimutan, ang liwanag ay lumalakas lamang kung pinapanatili mong busilak ang iyong puso. Sa oras na madaig ka ng takot, galit o kasakiman, mawawala ang iyong sandata. Habang natutuwa si Ambo sa kanyang mga natutunan, bigla namang dumilim ang kalangitan. Dumating si Lakim na mabilis ang hakbang, hingal na hingal. Lyra! Ambo! May balita ako. Si Sabal ay nakitang gumagala sa kabilang baryo. Nagpapadala siya ng sakit sa mga bata at nagpaparami ng kanyang mga insekto. Nanlamig ang pakiramdam ni Ambo. Kahit hindi pa siya ganap na bihasa, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Kung ganoon, kailangan na nating kumilos, maring sabi niya. Tumango si Lyra, ngunit seryoso ang muka. Handa ka na bang humarap muli sa kanya, Ambo? Sapagkat sa susunod na laban, hindi na siya basta babalik. Dadalhin niya ang lahat ng kanyang puwersa. Hinawakan ni Ambo ang kanyang itak na nagliliwanag pa rin sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim at tumitig kay Lyra. Handa ako. Hindi ko hahayaang may masaktan pa sa baryo. Madaling araw pa lamang ay naririnig na ni Ambo ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga kuliglig na dati walang tigil sa pagkakanta ay biglang tumigil. Ang mga ibon sa kagubatan ay tila naglaho. At mula sa malayo, may naririnig siyang pag-iyak ng mga bata. Kasama si Lyra at ang duwende na si Lakim. Naglakad sila patungo sa baryo na tinukoy ng mga espiritu ng kagubatan. Habang papalapit, naamoy agad nila ang mabahong singaw na tila mula sa nabubulok na hayop. Ang mga halaman ay naninilaw at namamatay, at ang mga puno ay tila natutuyo kahit wala pang tag-init. Si Sabal ito, bulong ni Lyra. Hawak ang kanyang dibdib na parang may bigat. Ginamit niya ang kanyang mga kulisap upang dalhin ang sakit at gutom. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taong namumutla, pawis na pawis, at may mga pantal at sugat sa balat. Ang mga bata ay may lagnat at ang ilan ay hirap ng huminga. Ang mga inay umiiyak, humihingi ng tulong sa sino mang may awa. Diyos ko, bulong ni Ambo, parang nilusob ng salot ang buong lugar. Lumapit sa kanila ang isang matandang babae, halos mawalan ng lakas. Kayo ba'y galing sa kabilang baryo? Maawa kayo. Tulungan ninyo ang aming mga anak. Wala nang bisa ang aming mga albularyo. Lahat sila'y natatalo ng sakit na ito. Saglit na tumingin si Lyra kay Ambo. Ito na ang simula ng ating laban. Ambo, kaya mo bang gamitin ang itak upang pigilan ang mga kulisap na nagkalat sa paligid? Ako naman ang magpapalabas ng liwanag para sa mga may sakit. Tumango si Ambo, kahit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kaya ko. Habang si Lyra ay pumuwesto sa gitna ng baryo, isinara niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Ang kanyang mga pakpak ay nagbigay ng liwanag na kulay pilak at unti-unting gumaan ang paghinga ng mga bata. Ang mga pantal sa kanilang balat ay nagsimulang maglaho at ang mga ina ay nagsigawan ng pasasalamat. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga itim na kulisap, mas marami at mas mabangis kaysa noong una. Parang ulap na bumalot sa buong baryo. Hinugot ni Ambo ang kanyang itak na agad nagliwanag. Halika kayo! Sigaw niya, saka isa-isang hinampas ang mga kulisap na lumalapit. Sa bawat hiwa ng kanyang itak,
naglalaho ang mga insekto na parang abo. Ngunit hindi sila nauubos. Sa halip, lalo pang dumarami. Mula sa itaas ng isang puno, narinig nila ang halakhak ni Sabal. Walang saysay ang inyong ginagawa. Habang kayo'y nag-aaksaya ng lakas, patuloy kong lulunurin ang bayang ito sa sakit at gutom. Itinaas ni Sabal ang kanyang dalawang kamay at biglang bumuka ang lupa sa gilid ng baryo. Mula rito'y gumapang ang malalaking uod na kulay itim, may matatalas na ngipin at lumalabas ang malagkit na laway na kumakain sa mga halaman at bahay. "Ambo!" sigaw ni Lyra. "Sila ang nagpapalakas sa mga kulisap. Kailangan mong putulin ang kanilang pinagmulan." Napalunok si Ambo, nanginginig ang mga kamay. Paano niya lalabanan ang mga dambuhalang uod na halos kasing haba ng bangka? Ngunit naalala niya ang kanyang ama na laging nagsasabi, "Anak, kahit gaano kalaki ang hamon, basta't buo ang loob, matatalo mo." "Hindi ako uurong," sigaw ni Ambo. Tumakbo siya papunta sa mga gumagapang na halimaw. Sa bawat hampas ng kanyang itak na nagliliyab, napuputol ang katawan ng mga uod. Ang ilan ay bumabalik, sinusubukang kagatin siya, ngunit naaalala niya ang pagsasanay sa ilalim ng espiritu ng balete. Umiwas siya sa tamang pagkakataon, humahataw sa tamang sandali. Samantala, si Lyra ay patuloy na lumalaban sa himpapawid, naglalabas ng liwanag na pumapawi sa mga kulisap. Ngunit napansin niyang unti-unti siyang nanghihina. Ang sugat na iniwan sa kanya noong unang laban ay muling sumasakit. Nakaramdam si Ambo ng kaba nang makita niyang halos bumagsak si Lyra. "Lyra!" sigaw niya. Ngunit bago siya makalapit, bumaba si Sabal mula sa puno at hinarang siya. "Hindi mo siya matutulungan, magsasaka," sabi ni Sabal, nakangising mabangis. "Kapag bumagsak ang prinsesa ng kagubatan, tapos na rin ang laban ninyong dalawa." Naginggit-ngit si Ambo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak, ramdam ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Lyra. Ang liwanag ay lumalakas lamang kung pinapanatili mong busilak ang iyong puso. Huminga siya ng malalim at sumigaw, "Hindi ko hahayaang mangyari iyon." At sa isang iglap, muling nagliyab ang kanyang itak. Ngunit ngayon, mas maliwanag pa kaysa dati. Tila sumabog ang sinag mula rito, nagtaboy sa mga kulisap at nagpahinto sa paggapang ng mga halimaw. Nagulat si Sabal, napaatras. "Ano itong lakas na ito?" Ngumiti si Ambo, pawis na pawis ngunit matatag ang loob. Ito ang lakas ng taong lumalaban hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa kanya. At sa unang pagkakataon, natakot si Sabal sa isang karaniwang magsasaka. Nagngangalit ang hangin sa gitna ng baryo ng San Isidro. Ang mga kulisap na kanina'y parang ulap na nagdudulot ng dilim ay pansamantalang napaurong sa liwanag ng itak ni Ambo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Sabal, galit na galit, ay muling nagusal ng mga orasyon. Ang kanyang mga matay nagningas sa pula at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang makakapal na usok na naging mga ahas na yari sa itim na anino. Gumapang ang mga ito sa lupa, mabilis na pumalibot kay Ambo. "Hindi ka makakatakas, magsasaka!" sigaw ni Sabal, sabay halakhak. Hinampas ni Ambo ang mga aninong ahas gamit ang kanyang nagliliwanag na itak. Sa bawat hiwa, naglalaho ang ilan, ngunit muling sumusulpot ang bago. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpadaig. "Hindi ako pwedeng umatras," bulong niya sa sarili, sabay hampas ng buong lakas. Ngunit dumami ng dumami ang mga anino, halos malunod siya. Doon niya naalala ang aral ng duwende. Makinig sa tibok ng kagubatan. Huwag kang magpadala sa takot. Pinikit ni Ambo ang kanyang mata kahit nasa gitna ng kaguluhan. Pumaloob siya sa sarili, nakinig sa huni ng hangin, sa agos ng tubig sa malapit na sapa, at sa sigaw ng mga taong umaasa sa kanya.
at nang muling dumilat, kumislap ang kanyang itak. At ang lahat ng aninong ahas ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit habang nakikipaglaban si Ambo, si Lira naman ay halos mawalan na ng lakas. Pinilit niyang palakasin ang kanyang liwanag upang tuluyang gumaling ang mga bata, ngunit kapalit nito ay ang kanyang sariling sigla. Sa huli, bumagsak siya sa lupa, hingal at halos mawalan ng malay. "Lira!" sigaw ni Ambo at agad siyang nagtangkang lumapit. Ngunit hinarang siya ni Sabal. "Hindi ka makakaalis, ang prinsesang iyan ay akin." Sa galit, sumugod si Ambo, itak na kumikislap sa kanyang kamay. Nagtagpo ang kanilang mga sandata, ang itim na baston ni Sabal laban sa liwanag ng itak ni Ambo. Sa bawat salpukan ay naglalabas ng apoy at sigwa ng hangin na halos ikayanig ng mga kubo sa paligid. Mula sa mga kubo, lumabas ang ilang magsasaka at mga nanay na kanina'y halos mawalan ng pag-asa. Nakita nilang lumalaban si Ambo para sa kanilang lahat. "Ambo! Kaya mo yan!" sigaw ng isang matanda. "Laban, Ambo! Para sa baryo natin!" sigaw ng isang ina habang karga ang kanyang anak. Unti-unting nagalsa ang mga tao. Kumuha sila ng mga kawayan, sibat, at kahit anong bagay na maaari nilang ipangtulak sa mga kulisap at halimaw na natira. Bagamat mahina at takot, pinilit nilang tumulong. Ramdam ni Ambo ang kanilang sigaw at lalo siyang tumibay. "Hindi ako nag-iisa, Sabal," bulalas niya. Nagusal muli ng dasal si Sabal at sa pagkakataong ito, tumawag siya ng isang dambuhalang nilalang mula sa lupa, isang higanting insekto na may mga pakpak na kasing itim ng gabi at mga mata na kumikislap na pula. Nagulat ang mga tao, nagsitakbuhan. Ngunit si Ambo'y hindi umurong. Itinaas niya kanyang itak at sa pagkakataong ito, hindi lamang ito nagliwanag, kundi naglabas ng apoy na kulay ginto. "Para sa baryo! Para kay Lira!" sigaw ni Ambo, sabay takbo at saksak sa higanting insekto. Niyanig ng malakas na pagsabog ang paligid at nagliwanag ang buong baryo na tila sinag ng araw sa gitna ng dilim. Sa sobrang lakas, napaatras si Sabal, duguan at halatang nanghina. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, ngumisi siya ng malagim. Hindi pa ito ang wakas, magsasaka. Isang mas malakas na dilim ang darating, at doon ko'y dudurugin ka. At sa makapal na usok, naglaho si Sabal kasama ng kanyang mga natitirang kulisap. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang mga tao'y nagtipon, lumapit kay Ambo at kay Lira na nakahandusay pa rin. Ang mga bata'y bumalik na ang kulay sa kanilang pisngi at ang mga inay muling ngumiti. Lumapit sila Kim, ang duwende, at itinapat ang kanyang baston sa sugat ni Lira. Mabagal ang paggaling niya, ngunit hindi siya mawawala. Kailangang pangalagaan natin siya hanggang siya'y bumangon muli. Hinawakan ni Ambo ang kamay ni Lira, mahigpit. Puno ng pangakong hindi niya hahayaang masaktan muli ang prinsesa ng kagubatan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, sapagkat si Sabal ay may mas malakas pang balak, at iyon ay maaaring magdala ng kapahamakan hindi lamang sa baryo, kundi sa buong kabundukan. Matapos ang laban sa baryo ng San Isidro, muling bumalik sina Ambo, Lira, at Lakim sa pusod ng kagubatan. Ang paligid ay tila nanumbalik sa katahimikan, ngunit sa kalooban nilang tatlo, malinaw na hindi iyon tunay na kapayapaan. Isa lamang itong bagyong pansamantalang tumigil bago muling umarangkada. Si Lira ay nakahiga pa rin sa damuhan, pinapaligiran ng liwanag mula sa mga halamang nagliliwanag tuwing gabi. Bagaman nakahinga na siya ng maayos, ang kanyang pakpak ay tila may lamat pa rin at hindi pa tuluyang nakakabalik ang kanyang lakas. "Ambo!" mahina niyang bulong, habang pinagmamasdan ang magsasakang nakaupo sa kanyang tabi. "Hindi ko akalaing lalaban ka ng ganoon. Kung hindi dahil sa iyo,
Baka tuluyan ng nilamon ng dilim ang baryo. Ngumiti si Ambo, bagamat may pagod sa kanyang mukha. Hindi ko rin alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero hindi ako makapapayag na may masaktan pa. Hindi lang ikaw, Lira. Lahat ng tao, lahat ng hayop, pati na ang kagubatan. Kailangan nating protektahan. Biglang lumitaw si Dumala, ang espiritu ng matandang balete. Ang kanyang tinig ay mabigat at malalim, at sa kanyang anyo'y halatang nag-aalala. Ambo, Lira, Lakim, hindi pa tapos ang laban. Ang ginawa ni Sabal ay isa lamang pasimula. Ang kanyang tunay na layunin ay hindi lamang ikaw, Lira. Nais niyang makuha ang puso ng kagubatan. Namilog ang mata ni Ambo. Ano po ang puso ng kagubatan? Ipinaliwanag ni Dumala. Isa itong sinaunang batong kristal na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng pinakamatandang punong balete. Dito nagmumula ang balanse ng kalikasan, ang tubig, hangin, at buhay ng mga nilalang dito. Kapag nakuha ito ni Sabal, mawawala ang liwanag ng kagubatan at ang lahat ay lulubog sa dilim. Natigilan si Ambo. Sa isipan niya, bumalik ang larawan ng baryong puno ng sakit at gutom. Kung ganoon, hindi lang isang baryo ang malalagay sa panganib, kundi ang buong kabundukan, pati na rin ang lahat ng tao. Kung ganon, wika ni Ambo, kailangan ko maging mas malakas. Hindi sapat ang natutunan ko. Kailangan kong humanda bago muling bumalik si Sabal. Ngumiti si Lakim kahit may bakas ng kaba. Tama ka, Ambo. Ngunit ang susunod na pagsubok ay mas mabigat. Hindi ito lakas ng katawan lamang, kundi pati tatag ng iyong kalooban. Lumapit ang isang nilalang mula sa anino ng kagubatan. Isang tikbalang na mataas, matikas, at ang anyo'y kalahating tao, kalahating kabayo. Yumuko ito kay Lira at pagkatapos ay tumingin kay Ambo. Ako si Malyari, bantay ng landas ng apoy. Ako ang susubok kung karapat-dapat kang tawagin bilang tunay na bantay ng kagubatan. Handa ka na ba? Kahit kinakabahan, tumayo si Ambo, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Handa ako. Dinala si Ambo sa isang maliit na kuweba na may apoy na nagliliyab mula sa lupa. Ang init ay halos sumusunog sa kanyang balat at ang hangin ay mabigat, tila sinusubok siyang mahulog sa takot. Sa apoy na ito, paliwanag ni Malyari, makikita mo ang iyong pinakamalaking kahinaan. Kung hindi mo ito malalampasan, lalamunin ka ng apoy. Pumasok si Ambo at agad siyang binalot ng dilaw na liwanag. Doon niya nakita ang mga anyo ng kanyang nakaraan, ang kanyang pagkabata na puno ng gutom, ang pangungutya ng mga kamag-anak na tinatawag siyang walang kwenta, at ang mga gabing halos wala siyang makain. Naroon din ang takot na baka siya'y hindi sapat upang ipagtanggol si Lira at ang buong kagubatan. Saglit siyang nayanig. Paano kung totoo nga na hindi ko kaya? Bulong niya sa sarili. Ngunit mula sa dilim ay narinig niya ang mga tinig ng mga taong kanyang iniligtas sa baryo. Ambo, salamat. Kaya mo yan, Ambo. At ang mahinang tinig ni Lira. Hindi ka nag-iisa. Itinaas niya ang kanyang itak at sa kanya sigaw ay nagliyab ito ng gintong apoy. Natupok ang lahat ng ilusyon at nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Lumabas siya sa kuweba, pawis na pawis ngunit matatag. Tumango si Malyari. Ngayon, isa ka ng mandirigmang hindi lamang lumalaban gamit ang lakas, kundi pati ang tatag ng loob. Ngunit habang natutuwa sila sa bagong lakas ni Ambo, dumating si Lakim na tila takot na takot. Lira, Ambo, mula sa tuktok ng bundok nakita kong may itim na ulap na bumabalot. Hindi ito ordinaryong ulap, kundi ang mga kulisap ni Sabal, libu-libong beses na mas marami kaysa dati. Napatayo si Ambo, hawak ang kanyang itak na muling kumislap. Kung ganoon, darating na siya upang kunin ang puso ng kagubatan. Tahimik si Lira, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang tinig. Ito na ang laban na magtatakda
kung mananatiling buhay ang kagubatan o tuluyang mamamatay sa dilim. Sa tuktok ng bundok, nagtipon ang mga ulap na kulay itim, bumabalot na parang kumot sa kalangitan. Kasama ng kulog at kidlat ay ang nakabibinging ugong ng libu-libong kulisap na pinakawalan ni Sabal. Ang buong kagubatan ay tila nanginginig sa takot. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan, ang mga ibon ay nagliliparan, at maging ang hangin ay mabigat at mabaho. Sa pusod ng gubat, kung saan nakabaon ang puso ng kagubatan, nagtipon sina Ambo, Lira, Lakim, at Malyari. Ang mga duwende, tikbalang, at iba pang nilalang ng kagubatan ay naroon din, handang ipagtanggol ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Ambo, wika ni Dumala, ang espiritu ng matandang balete. Dito magtatapos ang lahat, kung sa liwanag o sa dilim. Huwag mong kalilimutan, ang puso ng kagubatan ay hindi lamang bato. Ito ang buhay ng lahat. Ang sinumang may masamang hangarin na makadikit dito ay matutupok. Ngunit kung si Sabal ang magtagumpay, lahat tayo'y mapapahamak. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw. Mula sa ulap ng mga kulisap ay bumaba si Sabal, nakadamit ng itim, at ang kanyang baston ay nagliliyab sa pulang apoy. Ang kanyang katawan ay tila mas malaki, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kasakiman. "Lira! Mga bantay ng kagubatan!" sigaw ni Sabal. Sa wakas, makukuha ko na ang puso ng kagubatan. Wala nang makakapigil sa akin. Hindi na ang mga duwende, hindi na ang mga espiritu, at lalong hindi ang isang hampas lupang magsasaka. Tumayo si Ambo sa harapan. Mahigpit ang hawak sa kanyang nagliliyab na itak. "Sabal, hanggat ako'y humihinga, hindi mo mahahawakan ang puso ng kagubatan." Sumugod ang mga kulisap, parang bagyo ng kadiliman. Nagtipon ng mga duwende, naglabas ng maliliit na sinag mula sa kanilang baston. Ang mga tikbalang ay tumadyak, lumilikha ng lindol na nagpabagsak sa mga halimaw na gumapang mula sa lupa. Si Lira, kahit mahina pa, ay lumipad at nagpakawala ng liwanag na pilak mula sa kanyang mga pakpak, tinutulungan ang mga nilalang ng kagubatan. Ngunit mabilis siyang napagod at halos bumagsak muli. Agad siyang sinalo ni Lakim. Samantala, si Ambo at si Sabal ay nagtagpo sa gitna ng gubat. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, ang baston ng dilim laban sa itak ng liwanag. Sa bawat salpukan ay kumakalat ang enerhiya, nagpapatumba ng mga puno at nagpapayanig ng lupa. "Hindi ka mananalo, magsasaka," sigaw ni Sabal, sabay bugso ng itim na usok na bumalot kay Ambo. Halos hindi makahinga si Ambo, nalulunod sa dilim. Ngunit naalala niya ang mga aral ng kanyang mga guro, ang tibok ng kagubatan, ang tatag ng katawan, at ang lakas ng liwanag. Pumikit siya at hinayaang dumaloy ang liwanag mula sa kanyang puso. Biglang nagningning ang kanyang itak at sa isang hampas ay napawi ang usok. Galit na galit, itinaas ni Sabal ang kanyang baston at itinarak sa lupa. "Kung hindi ko makukuha ng madali ang puso ng kagubatan, dudurugin ko na lang ang lahat ng ito." Umangat ang lupa at lumitaw ang isang higanting halimaw na yari sa pinaghalong uod, kulisap at anino. Ang nilalang na ito'y kasing laki ng punong balete, may mga pakpak na itim at bunganga na may libu-libong ngipin. "Diyos ko!" bulong ni Ambo, ngunit hindi siya umurong. "Kung ito ang huling pagsubok, lalaban ako hanggang dulo." Sumugod si Ambo sa halimaw, hawak ang kanyang itak na nag-aalab sa gintong apoy. Sa bawat hiwa niya, bumabagsak ang bahagi ng katawan ng halimaw, ngunit muling nagsasanib ito. Halos mawalan siya ng pag-asa, ngunit narinig niya ang tinig ni Lira. "Ambo, hindi lakas lang ang kailangan. Ituon mo ang lahat ng kabutihan sa iyong puso, ang iyong pagmamahal sa mga tao at sa kagubatan." Napapikit si Ambo.
Inalala ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang baryo, ang mga bata, ang mga hayop at higit sa lahat si Lyra. Muling nagliyab ang kanyang itak, ngunit ngayon ay mas maliwanag kaysa dati, tila liwanag ng araw sa gitna ng gabi. Sa isang malakas na sigaw, hinampas niya ang puso ng halimaw. Sumabog ang liwanag at ang buong kagubatan ay nayanig. Naglaho ang halimaw sa isang iglap at bumagsak si Sabal, duguan, halos mawalan ng lakas. Habang nakaluhod si Sabal, tumingin siya kay Ambo, galit na galit. Paano natalo ng isang hampaslu? Pang magsasaka ang isang tulad ko. Lumapit si Ambo, itak na kumikislap sa kanyang kamay. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa kasakiman. Ang tunay na lakas ay nasa pusong handang magsakripisyo para sa iba. At sa huling hampas ng liwanag, tuluyang naglaho si Sabal at ang lahat ng kanyang mga kulisap. Ang itim na ulap ay naglaho rin at ang langit ay muling nagliwanag. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang lahat ng nilalang ng kagubatan ay nagbunyi at ang mga tao sa baryo ay muling nakahinga ng maluwag. Ang puso ng kagubatan ay ligtas at ang dilim ay pansamantalang napawi. Ngunit sa puso ni Ambo, alam niyang hindi ito ang huling laban. May mas malalakas pang banta na darating at kailangan niyang manatiling handa. Tumingin siya kay Lyra na ngayoy nakangiti kahit pagod. Ambo, wika niya, hindi mo lang ako iniligtas. Iniligtas mo ang lahat. Hinawakan ni Ambo ang kanyang itak at ngumiti. Hanggat may kagubatan at mga taong dapat ipagtanggol, hindi ako titigil. Lumipas ang ilang araw matapos ang matinding labanan sa pusod ng kagubatan. Muling bumalik ang sigla ng kalikasan. Ang mga puno'y nagbigay ng masaganang bunga. Ang mga ibon ay bumalik sa kanilang huni. At ang mga bukirin ay muling nabasa ng ulan. Parabang ang buong kagubatan ay huminga nang maluwag matapos ang pagkatalo ni Sabal. Si Ambo ay nakaupo sa tabi ng sapa, kung saan unang nagtagpo ang kanilang kapalaran ni Lyra. Ang kanyang itak na minsang pangkaraniwang gamit lamang sa bukid ay ngayoy nakahimlay sa tabi niya, patuloy pa ring kumikislap ng banayad na liwanag. Lumapit si Lyra, ngayon ay ganap ng gumaling. Ang kanyang mga sugat ay naghilom at ang kanyang mga pakpak ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Ambo, wika niya, hindi ko alam kung paano ko pa maipapahayag ang aking pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay nagtagumpay si Sabal at nawala ang lahat. Umiling si Ambo. Hindi ako nag-iisa. Nandyan ka, si Lakim, si Malyari at lahat ng nilalang ng kagubatan. Lahat tayo'y nagkaisa para sa liwanag. Ako'y isang magsasaka lamang. Ngunit dahil sa inyo, natutunan kong kaya palang lumaban ng kahit pinakamahina, basta't may pusong busilak. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng nilalang ng kagubatan sa paligid ng punong balete. Naroon ang mga duwende, tikbalang, diwata, at maging ang mga espiritu ng hangin at tubig. Pinangunahan ni Dumala ang pagtitipon. Ngayong ligtas na muli ang puso ng kagubatan, malakas na tinig ni Dumala. Nararapat lamang na kilalanin natin ang bagong bantay. Isang taong mula sa hirap, ngunit pinatunayan na higit ang kanyang puso kaysa sa anumang kapangyarihan. Ambo, magsasaka, ikaw ngayon ay kinikilalang tagapagtanggol ng kagubatan. Nagpalakpakan ang lahat ng nilalang at ang kanilang mga tinig ay umaling-aungaw hanggang sa kabundukan. Namula si Ambo, hindi sanay sa ganoong pagpupugay. Ako'y isang simpleng tao lamang, sabi niya. Ngunit kung ito'y aking kapalaran, tatanggapin ko. Hindi para sa dangal, kundi para sa kapakanan ng lahat. Ngumiti si Lyra at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ambo,
Hindi ka na lamang magsasaka. Ikaw na ngayon ang aking katuwang, hindi lamang sa laban, kundi sa pagbabantay sa balanse ng ating mundo. Habang nagdiriwang ang lahat, lumapit sila Kim at ibinigay kay Ambo ang isang maliit na sisidlan na kumikislap. Ito ang basbas ng kagubatan. Sa oras ng pangangailangan, buksan mo ito at tatawag ka ng lakas mula sa lahat ng nilalang ng liwanag. Lumapit din si Malyari ang tikbalang. Ngayon ay hindi ka na basta tao. Ikaw ay isa na ring kabahagi ng aming mundo. Ngunit tandaan mo, Ambo, na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Lagi itong susubok, magbabalik sa iba't ibang anyo. Ang iyong tungkulin ay huwag hayaang madaig ng dilim ang puso ng mga tao. Tumango si Ambo at sa harap ng lahat ay nagpanata. Sa ngalan ng kagubatan ng mga tao at ng lahat ng nilalang, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat upang ipagtanggol ang liwanag. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ako uurong. Kinabukasan, bumalik si Ambo sa kanyang kubo. Ang kanyang palayan, na dating naninilaw at halos wala ng ani, ay biglang nagkaroon ng masaganang palay. Ang mga kapitbahay niyang magsasaka ay lumapit sa kanya, puno ng pasasalamat. Ambo, ikaw ang dahilan kung bakit ligtas ang ating baryo, sabi ng isa. Salamat at hindi mo kami iniwan, dagdag ng iba. Ngumiti lamang si Ambo. Hindi niya sinabi ang lahat ng nangyari sapagkat alam niyang hindi lahat ay mauunawaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa itaas ng puno, nagpakita si Lira. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa liwanag ng araw. Ngumiti siya kay Ambo. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Lagi akong naririto. At sa araw na iyon, sa ilalim ng liwanag ng araw at sa piling ng kalikasan, nagsimula ang bagong buhay ni Ambo. Hindi na bilang isang hampaslupang magsasaka, kundi bilang bantay ng kagubatan, tagapagtanggol ng liwanag, at kakampi ng mga nilalang na minsang itinuring na alamat lamang, wakas.